Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2581 hanggang Kabanata 2570. Kabanata 2581. Ang halimaw ay nakakakilabot sa sobrang kapangitan. Para itong dambuhalang uod, pero mayroong hindi mabilang na tila buhok na mga galamay na gumagapang mula sa gilid ng katawan nito. Umakyat ito mula sa itim na tubig ng dagat at patuloy na tumutulo ang nakakaagnas nitong likido. Nang makita ito ng puting tigre, nagbago agad ang ekspresyon nito. Umungal ito ng ubod lakas habang ibinuka ang bibig. Biglang bumagsak mula sa langit ang ulan ng kabute patungo sa dambuhalang halimaw. Sumabog ang mga kabute malapit sa halimaw, at naging dambuhalang ulap ng spore sa ere. Mabilis na nagsimulang tumubo ang mga kabute sa ulo ng mga ahas sa paligid ng mga ulap. Habang lumalaki ang mga kabute, unti-unting natutuyuan ang mga katawan ng ahas hanggang sa para na lang silang abo na bumagsak sa lupa. Nakatitig si Fang Qingyu at ang mga pirata sa laban habang nanlalaki ang mga mata. Sa takot ng mga pirata ay napasigaw sila, kapag lumaki rin ang kabute natin, matutuyo rin ba tayo? Takot na takot ang lahat, pero pinakalma sila ni Hansen. Huwag kayong mag-alala. Iba ang mga kabute sa ulo natin kaysa sa mga sumisira sa mga ahas. Mas nakahinga ng maluwag ang grupo matapos sabihin iyon ni Hansen, bagaman nanatili pa rin ang kaba nila. Nakatayo ang halimaw sa gitna ng mga ulap ng spores, at doon pinakakapal ang mga ito, pero hindi man lang ito naaapektuhan ng nakakapanghinang kapangyarihan ng mga kabute. Pumasok ang halimaw sa isla. Kinain nito ang napakaraming kabute, at sumama rito ang mga kakaibang ahas. Walang magawa ang puting tigre para pigilan sila. Patuloy sa pagpapakawala ng ulan ng kabute ang puting tigre, pero tanging mga maliliit na ahas lang ang naaapektuhan. Hindi nito masaktan ang napakakilabot na halimaw. Sa katunayan, parang hindi nito iniinda ang puting tigre. Dinala lang nito ang dambuhala nitong katawan papunta sa gubat ng kabute, ibinuka ang bibig, at nagsimulang ngumata at lumamon. Sa ilang saglit lang ay ilang ektarya ng gubat ang nawala. Hindi sapat ang kahit gaano pa karaming kabute para mapawi ang gutom ng halimaw na iyon. Labis ang pagkadismaya ng puting tigre habang pinagmamasdan ang dambuhala. Isinubsob nito ang ulo sa lupa at biglang nawala. Imposible. Tumakbo agad. Gulat ni Fang Qingyu at ng iba pa. Ngunit sa sumunod na segundo, lumitaw ang puting tigre sa ilalim ng halimaw. Binaon nito ang mga kuko sa tiyan ng halimaw. Sa unang saglit, inakala ng lahat na nanalo ang puting tigre. Pero gumalaw ang malasedang mga galamay ng halimaw at binalot nito ang puting tigre na parang zombie. Nagpumiglas at umungal ang tigre, pero hindi ito makatakas. Ang maliliit na galamay ay tila may sariling buhay. Gumapang ang mga ito patungo sa bibig, tainga, mata, at ilong ng tigre. Isa-isa, pumasok ang malaswang mga galamay sa bawat butas nito. Napasigaw ang puting tigre sa sobrang sakit at takot. Lahat ng nanunood ay kinilabutan. Nagsitayuan ang balahibo nila. Sanay man silang makakita ng mga pinapatay, iba ang epekto ng eksenang iyon. Ang pagpasok ng galamay sa bibig, tainga, mata, at ilong ng tigre ay sobra para kayanin ng kahit sinong tao. Nagpumiglas ang puting tigre. Sinubukan itong kagatin at putulin ang mga galamay, pero kahit maputol ay patuloy pa rin itong gumagalaw at bumabaon sa katawan. Parang mga uod, kinakalot nila ang laman ng biktima. Little Red, tulungan mo siya. Utos ni Hansen sa maliit na pulang ibon. Lumipad ang ibon at biglang bumalot ang apoy sa katawan nito. Habang lumalayo ito sa puting balina, naging isa itong naglalagablab na phoenix. Sa bawat lipad nito, nasusunog ang mga ahas na madadaanan nito. Bumuga ito ng gintong apoy mula sa bibig. Tumama ito sa mga galamay ng halimaw at tinupok ang mga ito. Nawala ang mga gapos sa puting tigre. Parang natakot ang halimaw sa apoy ng phoenix. Huminto ito sa pagkain ng kabute, lumingon, at tumingin sa phoenix gamit ang mata sa noo nito. Sumigaw ang phoenix at lumipad ng mabilis, habang naglalabas ng naglalagablab na apoy patungo sa halimaw. Binalot ng halimaw ang sarili nito ng mga galamay, naging parang shell na hugis bola. Tumama ang phoenix flame sa shell na iyon, at nagsimulang tunawin ito. Pero tanging panlabas na bahagi lang ang nasusunog.
May mas maraming patong sa loob. Lumalim ang sunog pero walang katapusang galame ang patuloy na bumabalot. Hindi ito nauubos. Pang! Habang masiglang sinusunog ng maliit na pulang ibon ang halimaw, biglang lumabas mula sa ilalim ng lupa ang dambuhalang sibat gawa sa maliliit na galame. Tinamaan ng Phoenix at tumalsik ito sa ere sa gitna ng pagsabog ng apoy. Nang suriin ito ni Hansen, napansin niyang ang sibat ay gawa pala sa mga galame ng halimaw. Pagkatapos tamaan, tila nang hina ang apoy ng Phoenix. Umalangaw-ngaw ang sigaw nito sa galit. At sa muling sigaw, bumalik ang lakas ng apoy nito. Lumipad itong muli pabalik sa halimaw. Gumalaw muli ang mga galame ng halimaw. Nagayos ito upang bumuo ng maraming pakpak sa katawan. Sabay-sabay ang paglipad ng mga ito, kaya mabilis lumipad ang halimaw, kasing bilis ng Phoenix. Naghabulan sa ere ang halimaw at ang Phoenix. Nag-iiba-ibang hugis ang mga galame, minsan sandata, minsan kalasag. Kayang paatrasan ng apoy ang mga galame, pero hindi ito nakapagdudulot ng matagalang pinsala. Samantala, patuloy pa ring dumarating ang mga ahas sa isla, at pilit itong pinipigilan ng puting tigre. Pero kahit ilang libo na ang mapatay, tila walang katapusan ang pagdating nila. Lahat ng king class o mas mataas, sumama na sa labanan. Sigaw ni Hansen. Isinuot niya ang kaluluwang balabal ng Peacock King at agad lumipad palabas ng puting balyena. Tumalon si Bauer sa balikat ni Hansen at sumama sa kanya. Kasunod din nila sina Gu Qingcheng at Elysian Moon. Maging ang mga Extreme King Knights at mga pirata ay sumama na rin. Alam nilang laban ito para sa buhay at kamatayan, wala nang atrasan. Pero hindi inatake ni Hansen ang mga ahas. Tumungo siya sa Phoenix at sa halimaw na naglalaban sa himpapawid. Nagliwanag ang katawan niya na parang bahaghari habang lumilipad palapit sa halimaw. Mabilis na tumugon ang halimaw sa kanyang paglapit. Habang patuloy na lumalaban sa Phoenix, lumilikha ito ng mas maraming galame para gumawa ng panangga laban sa nakakainis na liwanag mula kay Hansen. Kahit natutunaw ng rainbow light ang mga galame na panangga, patuloy itong nakagagawa ng panibago. Hindi tumitigil hanggat hindi nauubos ang liwanag. Nang malapit na si Hansen, nagbuo ng dambuhalang maso ang mga galame at pinatama ito sa kanya. Paikat na umiwas si Hansen sa ere gaya ng isang phoenix, habang pinalalakas palalo ang kanyang rainbow light. Pero hinarang na naman ito ng panibagong panangga ng galame. Kahit dalawang kalaban ang kinakaharap, tila perpekto ang depensa ng halimaw laban sa parehong atake ni Hansen at ng Phoenix. Kabanata 2582. Ang halimaw ay tila isang makinaryang pandigma. Kaya nitong umikot ng 360 degrees sa isang iglap, at maaaring maglabas ng mga galame mula sa alinmang bahagi ng katawan nito. Ang mga galame ay kaya ring maghabi ng mga armas o pananggalang depende sa kinakailangan sa labanan. Ang pinaka-nakakatakot dito ay ang mga galame ay may antas na deified. Buong katawan ng halimaw ay may napakalakas na kapangyarihan ng buhay. Kahit ilang beses itong masugitan, kaya nitong buuin muli ang sarili nito. Sa harap ng ganitong uri ng kalaban, si Hansen at ang maliit na pulang ibon ay hindi alam kung ano ang dapat gawin. Sabay na inaatake ni Hansen at ng ibon ang halimaw, pero malinaw na sila ay dahado. Napakatindi talaga ng mga tunay na deified Xenogeneic. Walang sinabi ang mga peke sa core area kumpara rito, gulat na sabi ni Hansen. Wala siyang maisip na paraan para talunin ang kalaban. May naisip siyang ideya, kaya't tinawag niya ang kanyang 6-core snake bow. Wala siyang deified arrow, kaya't ginamit niya ang isang king class beast soul arrow. Itinira niya ito sa bow at hinayla ang string. Whoosh! Sa mismong sandali na pinakawalan ni Hansen ang palaso, umikot ang 6 na gulong ng 6-core snake bow. Napuno ng kakaibang kapangyarihan ang palaso, at bigla itong nawala. Nang muling lumitaw ang palaso, nasa harap na ito ng halimaw. Tumama ito sa mismong mata sa noo ng halimaw. Ang 6-core snake bow ay nagbibigay ng space power sa mga palaso. Tuwang-tuwang napagtanto ni Hansen. Ibig sabihin, bawat palasong pakakawalan ng bow ay magkakaroon ng kakayahang mag-teleport. Mas magaling pa ito kaysa sa mga kakayahan ni Hansen sa pagpapalipad ng palaso. Ang tinamaan ng palaso ay hindi malalaman kung saan ito nanggaling. Bukod pa rito, napansin din ni Hansen na kaya nitong punitin ang espasyo mismo. Iyon ang kapangyarihang naibibigay ng bow sa bawat palaso. Ang King Class Beast Soul Arrow ay naging sapat ang lakas upang bumaon sa mata ng halimaw. Kalahati ng palaso ay tumagos sa mata, at sumirit ang dugo sa paligid. Napakagandang bow nito, masayang naisip ni Hansen. Tamang-tama ito para sa kanya. Ngunit hindi nagtagal ang kasiyahan.
May tumubong mga galame mula sa sugatang mata ng halimaw. Binalot nito ang palaso at tinanggal ang kapangyarihang ibinigay ni Hansen. Hinugot ng halimaw ang palaso at binali ito. Mabilis na natakpan ng mga galame ang sugatang mata at gumaling ito agad. Silk ba talaga ang buong katawan ng halimaw? Tanong ni Hansen sa sarili. Agad na nakumpirma ang hinala niya. Ginamit niya muli ang 6-core snake bow upang tamaan ang katawan nito pero ganoon pa rin ang resulta. Kahit saan niya tamaan, lilito ang mga galame upang ayusin ang sugat. Makakaya kitang patayin, bulong ni Hansen. Dinagdagan niya ng turtle spell ang palaso upang mapabagal ang halimaw. Tumama ang turtle skill sa halimaw at bumagal ito ng kaunti pero laking gulat ni Hansen nang bigla nitong iwaksi ang bahagi ng katawan na tinamaan ng spell. Nawala rin ang epekto nito sa buong katawan ng halimaw. Sinubukan pa ni Hansen na gamitin ang turtle symbol sa iba't ibang paraan pero sa huli, wala rin itong epekto. Para itong butiki na kayang paulit-ulit na palitan ang buntot. Kayang iwaksi ng halimaw ang anumang parte ng katawan nang walang epekto sa kabuuan nito. Mas nakakadiri pa to kay Bart, sabi ni Hansen. Si Hansen at ang maliit na pulang ibon ay wala ng ideya kung paano lalaban. Patuloy ang halimaw sa pagbuo ng samot-saring armas mula sa galame nito upang umatake. Minsan ay bigla itong nagpapalit ng anyo sa gitna ng atake. Nakakalikha ito ng mga kutsilyo, sibat, espada, pamalo, pati panangga at kamao. Para itong hindi matatalong makinang pamatay. Parehong hilo na sina Hansen at ang pulang ibon. Samantala, tinutulungan ni Gu Qingcheng ang puting tigre sa pakikipaglaban sa mas maliliit na ahas, pero hindi rin maganda ang nangyayari. Padami ng padami ang mga ahas. Kapag may napatay na isa, dalawa ang kapalit. Halos kalahati na ng isla ay tinabyunan na ng mga ahas. Biglang tumangala ang puting tigre at umungol papunta kay Hansen. Hindi agad naintindihan ni Hansen ang gusto nito. Tumalon ang tigre at sumisid sa lupa. Nang lumitaw muli, nasa 100 milya na ito ang layo. Muli itong umungol kay Hansen. Doon niya naintindihan, gustong sundan siya ng puting tigre. Kahit hindi sigurado si Hansen kung anong balak nito, alam niyang walang kabuluhan na ipagpatuloy pa ang laban. Kahit makaligtas siya at ang maliit na ibon, malamang na mapapatay sina Fang Qingyu at ang iba pa. Bauer, ikaw ang magmaneho. Sundan mo siya at alis na tayo. Ibinato ni Hansen si Bauer papunta sa White Whale. Bumagsak si Bauer mula sa ere, pero nang malapit na sa lupa ay umikot ito at marahang lumapag sa balina. Agad siyang pumasok at pinaandar ito, saka pinatakbo patungo sa direksyon ng puting tigre. Bumalik din sina Gu Qingcheng at ang iba pa sa White Whale. Patuloy na nilabanan ni Hansen at ng pulang ibon ang halimaw habang sila ay umaatres upang hindi nito maabot ang White Whale. Sa ilalim ng White Whale, parang dagat ng itim na ahas ang bumalot sa lupa. Winuwasak ng mga ito ang lahat ng madaanan. Ang dating fairy tale-like na isla ng kabute ay naging wasak at batuhan na lamang. Lumipad sina Hansen at ang ibon ng malayo mula sa halimaw pero hindi na ito tumutugi sa kanila. Abala na ito sa walang patid na pagkain ng mga kabute. Hindi na rin nila ito inistorbo. Lumipad sila malapit sa White Whale upang protektahan ito habang patuloy na sinusundan ang puting tigre. Lubhang malala ang kanilang kalagayan. Magkakaroon na sila ng problema sa pagkain. Pinaka nakakatakot, ang halimaw at ang mga ahas ay dalawang suliraning wala silang alam kung paano lulutasin. Lumipad ang White Whale sa ibabaw ng isla. Habang lumalampas sila sa mga ahas, nakita nila kung paanong nilalamon ng halimaw ang kagubatang kabute. Biglang namutla si Hansen habang nakatingin sa isa sa mga ahas. Pagkatapos nitong kumain ng maraming kabute, lumaki ito at naging 10 beses ang laki. Tumubol rin ang mga galame nito. Parang maliit na bersyon ng dambuhalang halimaw. Hindi sila mga ahas, mga sanggol sila ng halimaw na iyon, na pagtanto ng lahat. Natahimik at napatitig silang lahat. Isang halimaw pa lang ay mahirap ng kalabanan. Paano pa kung lahat sila ay maging tulad nito? Habang nag-iisip pa ang lahat, may ilan pang ahas na lumaki at naging parang halimaw na may mga galame. Bagaman hindi pa sing lakas ng orihinal, ramdam na king class na sila, halos deified na rin. Biro ba to? Mahina ngunit takot na tanong ng isang pirata. Walang sumagot, walang may alam sa kung anong klaseng kasumpa-sumpang bagay ang kanilang nasangkot. Patuloy na tumatakbo ang puting tigre sa kagubatan ng kabute. Kapag bumabagal ang White Whale, tumitigil ito at umuungol pataas. Kapag nakasunod na ang balina, tumatakbo ulit ito. Parang may lugar itong pinapatungo sa kanila. Kabanata 2583. Matagal nang napag-aralan ni Hansen ang isla.
Maliban sa mga kabute, wala silang natagpo ang kakaibang bagay. Paulit-ulit nilang siniyasat ang sirang barkong pandigma, ngunit wala silang natuklasang mahalagang bagay doon. Saan tayo dadalhin ng puting tigre? Baka may paraan siyang makaalis tayo rito. Yuzisa ni Hansen, na nagtataka. Ngunit agad ding nabigo si Hansen. Hindi palang mukhang paalis ng isla ang plano ng puting tigre. Sa halip, puminto ito sa isang dambuhalang kabute na may taas na 3 palapag. Lumapit ang tigre, at hinampes ito. Tumamba ang kabute at tumambad ang isang kuweba sa ilalim nito. May kuweba pala rito, gulat na sabi ni Hansen. Hindi niya alam kung anong materyales ang bumubuo sa islang ito, pero matitigas ang mga bato rito, kahit deified power ay hindi ito madaling mabasag. Napakahirap gumawa ng kuweba sa ganitong lugar. Pumasok sa loob ng kuweba ang puting tigre. Makalipas ang ilang sandali, lumabas ito at gumawa ng mga tunog patungo kay Hansen, tila hinihikayat silang pumasok agad. Nakita ni Hansen na hindi kalayuan ang mga ahas sa likuran nila. Kapag pumasok sila sa kuweba ngayon, maaaring abutan sila ng mga ahas at magkaroon ng isa na namang matinding labanan. Pero nang pag-isipan niya ng mas mabuti, napagtanto niyang wala rin naman silang ibang mapagpipiliin kung nais pa nilang manatili sa isla. Hanggat nandito sila, patuloy silang hahabulin ng mga ahas, at sa kasalukuyang kalagayan nila, wala silang laban. Bumaba ang lahat mula sa White Whale. Pinaliit ni Hansen ang White Whale at itinago ito, saka siya tumalon papasok sa kuweba. Wala nang nagawa ang iba kundi sumunod. Wala pang 30 segundo silang nasa loob ng kuweba nang dumating ang mga ahas. Parang itim na kumot na bumalot sa lupa ang mga ito. May ilang sumilip sa bungad ng kuweba. Dahil walang mga kabute sa loob, hindi interesado ang mga ahas. Tiningnan-tingnan lang nila saglit ang paligid, pagkatapos ay umalis na rin. Nagpatuloy sina Hansen sa pagsunod sa puting tigre. Napansin ni Hansen na tila likas na pormasayon ang kuweba, hindi gawa ng tao. Napanatag ang loob niya dahil dito. Kung gawa ng isang nilalang ang kuweba, maaaring mapanganib ito sa kanila. Pero kung likas na kuweba lang ito, maaaring makatulong ito upang makaligtas sila. Bakit kaya naging mabait bigla ang puting tigre at dinala tayo sa kuweba para makaligtas? O baka naman parte ito ng isang mas malaking bitag? Tanong ng isang pirata. Kahit ano pa yan, wala tayong ibang opsyon kundi magpatuloy. Maliban na lang kung gusto mong harapin ang mga halimaw sa labas, sagot ng isa pang pirata. Tumigil na nga kayo sa Saturday. Mabuti pa, tuklasin na lang natin ang buong kuweba. Baka dito itinatago ng puting tigre ang mga kayamanan niya. Malay natin, baka may mapala pa tayo. Habang nagkukwentuhan ang mga pirata, bigla nilang naramdaman na may kakaibang presensyang nanggagaling sa mas malalim na bahagi ng kuweba. Wala silang nakita, pero ramdam nilang may lumalapit. Sa susunod na sandali, naramdaman ng lahat ang malamig na simoy ng hangin. Umalon ang kanilang mga damit sa hangin na nanggaling mula sa kailaliman ng kuweba. Hindi naman malakas ang hangin, parang hangin lang na nagpapakampay sa dahon ng puno. Hindi ito nakasasama kay Hansen at sa kanyang grupo, ngunit kakaiba ang pakiramdam nito. Ang weird. May hangin sa ilalim ng lupa. Ibig sabihin ba nito ay may labasan? Tanong ng isang pirata. Napakislap ang mata ni Fang Qingyu at nagsalita, kung totoo ang hinala natin na nasa tiyan tayo ng black hole spider, dapat may koneksyon ito sa mga internal na organo nito. Baka kung mapuntahan natin ang mga organong iyon, makakalabas tayo. She asterisk T. Ibig sabihin ba, utot yon? Namutla ang isang pirata sa pagkarinig nito. Kahit nakakadiri ang paliwanag ni Fang Qingyu, may punto ito. At higit sa lahat, may pag-asa sila ngayon. Kung totoo man ito, baka may paraan nga silang makatakas mula sa impyernong lugar na ito. Ang pagdaan sa bituka ng halimaw ay hindi kanais-nais, pero mas mabuti na iyon kaysa sa kamatayan. Kahit gaano ito kasukasuklam, mas mahalaga pa rin ang buhay. Napuno ng pag-asa ang lahat. Tumaas ang moral nila at sinundan ang puting tigre ng mas mabilis. Paliko-liko at paikat ang lagusan, pero patuloy itong pababa. May mga bahaging malapad na kasya ang isang eroplano, pero may mga bahagi rin na siksikan na isa lang ang kasya. Habang bumababa sila, patuloy din ang pag-ihip ng malamig na hangin mula sa ilalim. Sa simula ay banayad lang ito, pero habang palalim ng palalim, lumalakas ito. Ang mga dingding ng kuweba ay makinis, tila kinayod ng hangin sa loob ng milyon-milyong taon. Maya-maya, nakarinig sila ng kakaibang tunog. Tunog ito ng hangin na sinabayan ng tila kulog mula sa malayo. Parang walang katapusang bagyong sumisira sa kalawakan. Ang mga pirata ay halos mabingi sa lakas ng tunog.
Buti na lang, hindi sapat ang lakas ng hangin upang saktan sila. Pero tila may masamang pakiramdam na dulot nito. Hindi tama to. Kung ito nga ay bituka ng halimaw, bakit parang hindi natatapos ang pag-utot nito? Baka naman may kabag ang black hole spider. Gamitin mo nga utak mo. Kahit may kabag ka, kailangan mo pa ring tunawin ang pagkain para masaktan ang tiyan mo. Isimulat sa pool, puro bato lang ang nakita natin. Walang kahit anong natunaw na bagay dito. E ano sa tingin mo tong lugar na to? Kung alam ko lang, edi hindi ko na tinatanong sayo. Nag-aaway na naman ang mga pirata. Hindi ito biro para sa kanila, tila kailangan lang nilang maglabas ng sama ng loob. Para bang paraan nila ito upang bawasan ang tensyon sa sitwasyon. Matagal nang alam ni Hansen na hindi ito bituka ng gagambang iyon. At sa presensya ng patuloy na hangin, lalo siyang naintriga. Kung wala namang labasan sa dulo, bakit may hangin? Gusto sana niyang tanungin ang puting tigre, pero patuloy lang itong tumatakbo at walang pakialam sa kanila. Mukhang imposible nang makuha mula dito ang anumang impormasyon. Boom! 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 Muling dumagsa ang hangin, ngayon ay mas malakas. Nabaluktot ang mga mukha ng mga pirata sa lakas ng bugzo. Kumampay ang balat ng kanilang mukha na para bang huhugutin mula sa kanilang mga bungo. Si Fang Qingyu, na isang Marquis class, ay muntik ng matangay. Lumutang na ang katawan niya sa ere kaya't inabot siya ni Hansen upang hindi matangay ng hangin. Lumalakas na ang hangin. Dapat pa ba tayong magpatuloy? Tanong ng grupo habang sila'y napahinto. Si Hansen pa rin ang kanilang pinuno. Nag-aatubili rin si Hansen. Hindi niya kilala ng lubos ang puting tigre. Ang pagsunod dito sa isang kung saan saang butas sa lupa ay maaaring maling desisyon. Kung pwede lang niyang balikan ang desisyon niya, hindi na sana siya pumayag na pasukin ito. Habang nag-iisip siya, napansin ng puting tigre na hindi na sila sumusunod. Huminto ito, tumingin sa likod, at umungol kay Hansen, tinatawag sila para bumalik sa pagsunod. Ganito na lang, habang hindi pa tayo naaabutan ng mga ahas, at tila ligtas pa rito, dito muna kayo magpahinga. Ako na muna ang susuri sa unahan, sabi ni Hansen kay Fang Qingyu. Hindi mahalaga kay Hansen ang buhay ng mga Extreme King Knights at mga pirata, pero iniingatan niya sina Gu Qingcheng at Ningyu. Kasama kami. Tumayo sina Gu Qingcheng at Elysian Moon. Ayaw nilang maiwan. Huwag niyo kong iwan. Sigaw ni Ningyu. Tumakbo siya at yamakap sa binti ni Hansen, alam niyang mas mabuting sumama kaysa maiwan. Kabanata 2584. Wala nang magawa si Hansen kundi isama si Ningyu. Kasama rin nila sina Gu Qingcheng, Elysian Moon, Bauer, at ang maliit na pulang ibon. Naiwan naman si Fang Qingyu. Habang lumalalim sila sa kailaliman, lalong lumalakas ang hangin. Sa tuwing umiihip ito, kahit sina Gu Qingcheng at Elysian Moon ay hirap ng panatilihin ang balanse. Hindi nila maunawaan kung bakit lalo pang lumalakas ang hangin habang bumababa sila. Kung may ganitong kalakas na hangin, dapat ay mayroong lagusan. Ngunit sa kanilang pagtanaw pababa, tanging isang bangin ng impyerno lang ang kanilang nakita, wala ni Katie Ting na puwang para makalabas ang hangin. Natakot si Ningyo, pero hindi siya tinablan. Pinuprotektahan siya ng maliit na berdeng espada na hawak niya, at hindi siya malapitan ng malakas na hangin. Ano kaya talaga ang espada na yon? Masyado itong makapangyarihan, saad ni Hansen habang napapailing. Habang iniisip iyon ni Hansen, biglang nawala ang puting tigre. Parang bigla na lang itong naglaho sa manipis na hangin. Nasaan na ang puting tigre? Sigaw ni Ningyo na may halong kaba. Bago pa makasagot si Hansen, muling lumitaw ang puting tigre. Umungol ito kay Hansen, at habang gulat pa siya, nawala ulit ang tigre. Maingat na lumapit sina Hansen at napansin nilang may butas sa sahig. Halos tuwid itong bumabagsak pababa, kaya't hindi agad nila ito nakita. Sinundan nila ang puting tigre pababa, at sa kanilang pagbaba, nasorpresa sila sa kanilang nakita. Isang kuweba na hugis garapon ang kanilang napuntahan. Pumasok sila mula sa gilid, ngunit walang ibang lagusan palabas. Isa itong dead end. Hindi ito ang ikinagulat nila kundi ang bagay na nasa loob ng kuweba. Hindi agad nakilala ni Hansen ang bagay na iyon. Karamihan sa bahagi nito ay natatakpan ng bato, at isang talampakan lamang ang nakalitaw. Kulay purple na parang tansong metal ito, at may mga kakaibang simbolo sa paligid. Para itong hawakan, pero hindi para sa espada o kutsilyo. Bukod sa payat ito, kasing laki lang ng dalawang daliri ni Hansen, masyado rin itong mahaba para maging normal na hawakan. Boom! Habang tinitingnan pa ni Hansen ang bagay na iyon, biglang lumiwanag ang isa sa mga simbolo at nagbuga ng nakakatakot na bagyo.
Nawala ng kontrol ang lahat at nagsalpukan sila sa mga dingding ng kuweba gaya ng bola ng goma. Ang hangin ay tumagos palabas sa butas na dinaanan nila. Nang hamupa ito, muli silang nakatayo. Parehong disoryentado sina Hansen at ang maliit na pulang ibon. Mas malakas ang bugzo ng hangin kumpara sa mga naranasan nila kanina. Sa lagusan, medyo banayad ang ihip ng hangin, pero dito sa kuweba, naramdaman nila ang buong lakas nito. Ano to? Bakit ganito kalakas? Gulat na tanong ni Hansen habang nakatitig sa purple na tansong bagay. Nagniningning ang kanyang mga mata. Meow, sabi ng puting tigre, habang itinuturo gamit ang paa ang bagay na iyon, saka muling tumawag kay Hansen. Ibig mong sabihin, gusto mong ilabas ko yan? Tanong ni Hansen. Meow, sagot ng tigre, tumango. Matalim ang tingin ni Gu Qingcheng habang nakatingin sa bagay. Baka yan ang makakapidyo sa halimaw sa labas. Meow, tumango muli ang tigre bilang pagsang-ayon. Pwede kaya, biglang kinabahan at na-excite si Hansen. Matagal na niyang iniisip kung paano lalabanan ang halimaw sa isla, ngunit wala siyang maisip. Kung ang sandatang ito ang solusyon, malulutas ang krisis. At may makukuha pa siyang kayamanang bago. Hindi na nagsalita pa si Hansen. Lumapit siya sa purple na tansong bagay at ginamit ang kanyang purple eye butterfly. Umiikot ang butterfly sa kanyang mata gaya ng 4 na cherry blossom. Sa kanyang paningin, nagsimulang bumalik tanaw ang kasaysayan ng bagay na iyon, parang pelikula. Napanganga si Hansen sa kanyang nakita. Ang bagay pala ay isang purple copper giant swordbreaker. Ang giant ay isang pambihirang sandata. Mukha itong espada pero parisukat ang talam. Sa halip na panghiwa, ito'y ginagamit sa lakas at bigwas. Karaniwan, ginagamit ito ng pares. Isa lang ang narito, kaya't lalong bihira ito. Hindi alam ni Hansen kung bakit ito naiwan sa ilalim ng itim na dagat. Sa paglipas ng panahon, ang mga latak ay naipon at naging isla ng mga kabute. Sa lalim ng pagkakabaon nito, napaisip si Hansen kung ang espada mismo ang dahilan ng pagkakabuo ng isla. Patuloy itong naglalabas ng bagyo, dahilan para manatiling walang batong nakabalot sa hawakan. Maging ang kuweba ay nahukay dahil dito. Hindi rin niya mawari kung paano ito natagpuan ng puting tigre. Kung ganun, parang bato lang pala ang islang ito sa tiyan ng black hole spider. Sa halip na ilabas ang mga hindi matuno, nanatili ito rito dahil sa kapangyarihan ng purple copper giant. Sa bilyong taon, naging ganap itong isla. Subukan ko, sabi ni Elysian Moon. Lumapit siya sa espada, pinalibutan ito ng kanyang kapangyarihan at hinawakan. Pang! Bago pa man siya makabigwas, isang malakas na ihip ng hangin ang tumama sa kanya at ibinato siya gaya ng kidlat. Pati si Hansen at iba pa ay muling nasabugan ng hangin. Hindi nila alam kung ano ang eksaktong bagay na iyon, pero malinaw na hindi ito ordinaryong sandata. Kahit ang maliit na pulang ibon ay hindi kayang salagin ang bugzo ng kapangyarihan. Para itong deified weapon na may elemento ng hangin. Meron ba sa ating dalubhasa sa elementong ito? Tanong ni Gu Qingcheng. Nagkatinginan ang lahat. Wala ni isa sa kanila ang talagang nakatutok sa elementong hangin. Subukan na lang natin ulit. Baka hindi naman kailangang master tayo ng hangin. Kung hindi natin ito mabunot, baka pwede nating bakbakan ang mga batong nakapalibot, mungkahi ni Hansen. Tumango si Elysian Moon at inilabas ang kanyang payong na papel. Ginamit niya itong parang espada at pinukpok ang mga batong nakapaligid sa purple copper giant. Isang matinding liwanag ng espada ang kumawala mula sa dulo ng payong. Sapat ang lakas ng ataking iyon para makabutas ng isang planeta, pero nang mawala ang liwanag, ni Gasgas ay wala sa bato. Napanganga ang lahat. Kabanata 2585. Kasing lakas ni Elysian Moon ang isang hari-class na nilalang, ngunit ang buo niyang atake ay hindi man lang nag-iwan ng gasgas sa mga bato. Mas matigas pa pala ang mga batong iyon kaysa sa inakala nila. Maliit na pulang ibon. Sigaw ni Hansen. Naintindihan ng maliit na pulang ibon ang nais ni Hansen, kaya agad itong nagpakawala ng apoy ng phoenix upang sunugin ang mga batong nakapaligid sa purple copper giant. Laking gulat nila nang tumagal pa ng kalahating oras bago palang uminit at mamula ang mga bato. Kung gagamitin ni Hansen ang apoy ng phoenix para tuluyang matunaw ang mga bato, sino ang makakapagsabi kung gaano katagal pa ang kakailanganin? Habang pinagmamasdan ng nagbabagang mga bato, sabi ni Gu Qingcheng, marami nang nilamon ang black hole spider, mga planeta, bato, at kung ano-anong metal at materyales. Sa loob ng maraming taon, tiyak na may mga bagay na hindi nito natunaw. Ang mga hindi natunaw na iyon ay naging batong ito.
Kung kinaya nitong mabuhay sa loob ng tiyan ng isang deified na black hole spider, hindi katakataka kung gaano ito katibay. Kahit ang isang karaniwang deified ay mahihirapan. Tumanggaw si Elysian Moon bilang pagsang-ayon. Deified na Xenogeneic ang black hole spider na nasa butterfly rank. Kung hindi nito natunaw ang mga batong ito, imposibleng magawa iyon ng grupo ni Hansen. Sa kabutihang palad, kayang dahan-daang sunugin ito ng maliit na pulang ibon. Kailangan lang ay tiyaga at oras, at iyon mismo ang kailangan nila ngayon. Habang patuloy ang apoy ng ibon, biglang muling sumabog ang hangin mula sa Purple Copper Giant. Tinangay ng hangin ang apoy ng Phoenix pabalik sa direksyon ni Hansen. Napaungol at nagsigawan ang grupo. Itinigil ng maliit na pulang ibon ang pagpapakawala ng apoy, pero huli na. Nasunog na ang mga buhok at kilay ng ilan, hindi naman malubha, pero halatang naghahabol ng hininga at mukhang kawawa. Palagi na lang nagpapakawala ng hangin ang Purple Copper Giant. Hindi natin ito masusunog. May ibang paraan pa ba? Tanong ni Hansen habang lumilingon kina Gu Qingcheng at sa iba. Nagkatinginan silang lahat pero wala ni isa ang may sagot. Kung ganun, isa-isa tayong susubok, sabi ni Hansen. Tinawag niya ang kanyang Peacock King robe at lumapit sa Jian. Binalutan ng bahagharing liwanag ang kanyang mga kamay at sinubukang hilahin ang sandata. Nagliwanag ang mga kakaibang marka sa Jian, saka sumabog ang napakalakas na bagyo. Tinangay ang lahat. Pinilit ni Hansen na manatiling nakahawak sa Jian. Ipinirmi niya ang mga paa sa bato, pilit hinuhugot ang sandata. Ngunit kahit ibigay na niya ang buong lakas, hindi gumalaw ang Jian. Lalong lumakas pa ang bagyo, nagtataas ng kanyang buhok at robe. Boom! Hindi na kinaya ni Hansen ang lakas ng bagyo, kaya't tinangay siya at sumalpok sa ilang bato bago tuluyang tinapon palabas ng kuweba. Pagkalipas ng ilang sandali, muling bumalik si Hansen. Sa wakas, hamupa na ang bagyo. Ningyu, ikaw naman. Baka mas mapalad ka, sabi ni Hansen. Umiling si Ningyu at umatras. Kung hindi nyo nga kayang gawin, paano pa ako? Subukan mo lang. Kapag hindi, ihahagis kita sa mga ahas, banta ni Hansen. Hindi naman nakamamatay ang bagyo. Pinatalsik lang sila, pero hindi masakit. At dahil may proteksyon siya mula sa berdeng espada, baka kaya niyang hilahin ang Jian. Halos umiyak si Ningyu. Takot na takot siya, pero dahil sa banta ni Hansen, napilitan siyang lumapit. Maingat niyang inilapat ang mga kamay sa Purple Copper Jian. Pang! Agad siyang tinangay ng hangin. Ngayon, hindi siya naprotektahan ng berdeng espada. Gamulong siya sa lupa ng matagal bago tumigil. Sabi ko na nga ba, ayokong subukan. Pinilit niyo pa ako. Reklamo ni Ningyu habang nakaupo, magulong-magulo ang buhok, halos maiyak na. Napahawak si Hansen sa noo. Walang makakuha ng Jian. Karaniwan, kung hindi makuha ang isang kayamanan, hindi na niya ito pipilitin. Pero ngayon, kung hindi nila makuha ang Jian, wala silang panlaban sa mga halimaw. Madiin silang masisaylo sa kuweba. Nakakalungkot isipin. Papa, gusto mo ba talaga ang Purple Copper Giant? Tanong ni Bauer habang hinihila ang manggas ni Hansen. Oo, kailangan natin yan. May naisip ka ba? Masiglang tanong ni Hansen. Hilin mo lang, sagot ni Bauer. Kung ganun kadali yan, sana matagal na naming nagawa, ani Elysian Moon. Ang bagay na yan sobrang weird. Kapag hinawakan mo, bigla na lang may bagyo, umiiyak na reklamo ni Ningyu. Komendat si Bauer at tumalon papunta sa Jian. Inabot niya ito ng maliit na kamay. Lahat ay naghanda, inaasahang tatangayan na naman sila. Pero nang hawakan ni Bauer ang hawakan, walang bagyo. Mahigpit niyang hinawakan ang Jian at parang nagbubunot lang ng carrot, tuluyang naiahon ito. Sa kanya, sobrang dali nito. Napatitig ang lahat kay Bauer, nanlalaki ang mata, hindi makapaniwala. Hinugot ni Bauer ang 1.2 metrong Purple Copper Jian. Mas matangkad pa ito sa kanya. Inabot niya ito kay Hansen habang nakangiti, ayan na, Papa. Bauer, ang galing mo talaga. Bibilhan kita ng ice cream mamaya, masayang sabi ni Hansen habang tinanggap ang sandata. Nakakagulat, wala na ngayong bagyo. Hawak-hawak na ni Hansen ang Jian, pero tahimik lang ito. Tiningnan niya ang sandata. Katulad ito nang nakita niya gamit ang Purple Eye Butterfly, 1.2 metro ang haba, parisukat ang talam, gawa sa purple copper, at mabigat. May mga simbolo sa apat na gilid nito. Pero iba ang mga simbolo sa talam kumpara sa hawakan. Sinubukan ni Hansen na ilagay ang kanyang lakas gamit ang Dangshan Sutra. Madali lang itong nangyari.
Nang mapasok ng kapangyarihan ng Dangshan Sutra ang Jian, nagsimulang lumiwanag ang mga simbolo nito ng purple light. Masaya si Hansen. Akala niya hindi niya magagamit ito, pero mukhang masyado lang pala siyang nag-alala. Nang lumiwanag ang mga simbolo, naramdaman ng lahat na ang tunay na kapangyarihan ng Jian ay hindi lamang hangin. Hindi ito tulad ng mga bagyong lumalabas mula sa hawakan dati. Buzz! Lalong lumakas ang liwanag ng Jian at unti-unting naging apoy na kulay purple. Binalutan ng matinding apoy ang Jian, at kasabay nito, lumipat ang apoy mula sa Jian patungo sa katawan ni Hansen. Kabanata 2586. Habang hawak ni Hansen ang purple copper Jian, nabalot ang buong katawan niya ng kulay ubing liwanag. Para bang napakaraming bituin na kulay ube ang sumasayaw sa paligid niya. Ang kanyang katawan ay naging malabo sa paningin, waring natatakpan ng ulap na kulay lila. May kakaibang kapangyarihang gumagana, ngunit hindi maintindihan ni Hansen kung ano ito. Napaka-misteryoso at mahirap ipaliwanag ang pakiramdam. Ano kaya ang silbi nito? Bulong ni Hansen habang nakatitig sa Jian. Pinaikot niya ito at hinampas sa pader ng bato. Tumama ang liwanag ng mga bituin sa pader. Pero wala, ni isang gasgas ay wala sa pader. Naubos lang ang mga bituin. Napatingin ang lahat sa pader. Inaasahan nilang may mangyayari, pero lumipas ang ilang sandali at wala pa ring nagbago. Nanatili itong tulad ng dati. Tapos na ba? Tanong ni Ningyu, hindi makapaniwala. Sa tingin ko nga, tapos na, sagot ni Hansen habang tinitingnan ang Jian na may pagtataka. Kanina lang, punong-puno ito ng lakas, binabayo sila ng malalakas na hangin. Pero ngayong siya na ang gumagamit, walang nangyayari. Kakaiba. Siguro hindi ito para sa pagkasira ng bagay. Baka may ibang gamit ito, kung malaman lang natin. Ano kayang elemento ang kaakibat nito? Ani Gu Qingcheng habang nakakunot ang noo. Pareho rin ang iniisip ni Hansen. Sinubukan niyang gamitin ang Dangshan area at ang Purple Eye Butterfly para suriin ito. Nakita niya ang mga cogwheel ng universo sa loob ng Jian, pero iba ito sa lahat ng nakita niya noon. Hindi niya matukoy kung anong elemento ito. Paulit-ulit niyang sinubukang gamitin ang kapangyarihan ng Jian, pero wala pa ring epekto. Kahit hampasin pa niya ang bato, o kahit ang isang aklat, walang epekto ang Jian. Ang kakaiba naman nito, hindi ito naninira ng kahit ano. Bihira yan, sabi ni Elysian Moon. White Tiger, sigurado ka bang kayang patayin ng Jian na ito ang halimaw sa labas? Tanong ni Hansen sa puting tigre. Tumango ang puting tigre ng mariin, saka umungol na parang hinihimok si Hansen na magmadali. Tumakbo ito pabalik sa lagusan paakyat. May pag-aalinlangan man, wala nang ibang pagpipilian si Hansen. Kinuha niya ang Jian at sinundan ng tigre paakyat. Susubukan niyang patayin ang halimaw gamit ito. Kung pumalpak, madali naman siyang makakabalik sa ilalim. Nang makita ng mga naiwan sina Hansen at ang tigre, nagulat sila. Tumakbo sa takot sina Fang Qingyo at ang iba. Pero nang makita nila si Hansen sa likod ng tigre, napabuntong hininga sila sa ginhawa. Wala nang oras si Hansen para kausapin sila, kaya't iniwan niya sila roon habang patuloy siyang paakyat. Paglabas nila, tumambad ang napakaraming ahas. Parang isang karagatan ng mga gumagapang na nilalang. Buong isla ay nabalutan ng ahas. May maliit na bahagi pa ng isla na may natirang kabute, pero mukhang malapit na rin iyong lumunin ng mga ahas. May ilan ng maliliit na ahas na nagiging halimaw. Yung malaking halimaw ay patuloy pa rin kumakain ng mga kabute, at tila may pagbabagong nangyayari sa katawan nito. Ang dating itim na katawan ay naging parang rainbow crystal. Ang mga tentacle nitong parang sutla ay naging malinaw at makinang. Kakaiba ang hitsura nito. Hinampis ni Hansen ang mga ahas sa lupa gamit ang Jian, ngunit wala pa ring nangyari. Gaya sa bato, hindi rin ito nakaapekto sa kanila. Talaga bang kaya nitong talunin ang halimaw? Tanong ni Hansen sa sarili. Umungol ng malakas ang puting tigre, hinihimok siyang salakayin ang halimaw. Wala na siyang pagpipilian. Isinuot niya ang Peacock King Soul Robe at lumipad patungo sa halimaw. Bago pa siya makalapit, naramdaman na siya ng halimaw. Humarap ito at tumitig sa kanya. Ang katawan nito ay parang transparent na silkworm na may kumikislap na buhok na parang tentacles. Ang mga tentacle ay nagsama-sama, naging pakpak at isang shell para protektahan ang halimaw. Sa likod ng proteksyon nito, pinagmamasdan ng halimaw ang Jian sa kamay ni Hansen. Napaisip si Hansen, mukhang takot siya sa purple copper Jian. Baka sa wakas ay may silbi ito. Wala nang pag-aalinlangan, ginamit niya ang Jian na parang kutsilyo. Inatake niya gamit ang kanyang Fang technique. Imbes na salagi ng atake gamit ang tentacle shell, umiwas ang halimaw at lumipad palayo.
Ngumiti si Hansen. Dati, hindi ito umiiwas sa kahit anong atake. Wala lang sa kanya ang apoy ng maliit na pulang ibon o ang kahit anong armas. Pero ngayon, umiiwas ito sa Jian. Ibig sabihin, takot ito. Takot ka pala. Madali na lang ito, sabi ni Hansen habang patuloy sa pag-atake gamit ang Jian. Gamit ang Under the Sky, nagalaw, bumalot sa halimaw ang maraming liwanag na parang sutla ng kutsilyo. Hindi na ito lubos na makaiwas. Ginamit nito ang tentacle shield upang salagin ang ilang ilaw. Pero nang tamaan ng purple light ang tentacle, natunaw ito, parang yelo sa uling. Tumagos ang ilaw at nag-iwan ng malalim na sugat sa katawan ng halimaw. Sumigaw ang halimaw sa kakaibang tono. Laking gulat ni Hansen nang makita niyang hindi na kayang maghilam ng sugat ang tentacle. Umeepekto nga. Masayang-masaya si Hansen. Patuloy siyang umatake. Ang purple light ay hindi sumisira sa kahit anong bagay kundi sa halimaw lang. Ang dati immortal na nilalang ay ngayon ay unti-unting winawasak ng Jian. Hindi na ito interesado sa pagkain ng kabute. Tumalikod ito at nagtangkang bumalik sa dagat. Pero na-teleport si Hansen sa tabi nito at patuloy na pinatamaan ng Jian. Unti-unting nabulok ang katawan nito at nagsilabasan ang mga patay na tentacle. Sa mga butas ng katawan nito, nakita ni Hansen ang loob, may isang transparent na crystal core na hugis ulo ng tao, ngunit malambot at parang jelly. Hinampis ni Hansen ang core gamit ang Jian. Tumama ang purple light at nabasag ang core. May lumabas na malapot at malagkit na likido. Pang! Pagkabasag ng core, sumabog ang katawan ng halimaw. Naging likido ang buong katawan pati mga tentacle nito. Natigilan si Hansen. Wala siyang narinig na hunting announcement. Walang nabanggit na synergenic gene o beast soul. Kahit ang mga ahas ay walang iniwan. Akala niya noon ay bahagi ang mga ito ng halimaw, at pag napatay ang halimaw, may gantimpala. Pero kahit anong sirang katawan, wala siyang nakuha. Kabanata 2587. Nang mamatay ang malaking halimaw, biglang umatras ang mga ahas na tila umatras ang alon. Isa-isang gumapang pabalik sa itim na dagat, mas mabilis pa kaysa noong umatake sila. Sa loob lamang ng ilang sandali, tuluyan silang nawala. Ano ba talaga ang mga yon? Bulong ni Hansen, habang nalilito ang kanyang isipan. Tinitigan niya ang purple copper Jian. Napakakakaiba ng sandata. Tanging ang malaking halimaw lang ang tila naaapektuhan nito. Malinaw na may mali o misteryo dito. Noong una niyang nakita ang malaking halimaw na napapalibutan ng mga ahas, inisip niyang iisa lang ang pinagmulan nila. Kung ganoon nga, dapat ay kaya ring sakta ng Jian ang mga ahas. Pero ilang ulit niyang sinubukan, at hindi man lang sila naapektuhan ng liwanag mula sa Jian. May mali talaga. Tiningnan ni Hansen ang puting tigre. Tila ito lang ang may alam sa sikreto ng Jian. Pero ayaw naman itong makipag-usap bukod pa sa hindi ito marunong magsalita. Habang iniisip niya ito, nakita niyang inaalis ng puting tigre ang mga natitirang ahas sa isla. Habang gumagalaw ito, naglalabas ito ng ulan ng kabute. Kapag bumagsak ang spore sa mga ahas, tumutubo ang kabute sa katawan ng mga ito at sinisipsip ang kahalumigmigan hanggang sa matuyo ang katawan nila. Kahit hindi pa ganap na nauunawaan ang nangyari, alam ni Hansen na mabuti ang naging resulta, napatay ang halimaw, nawala ang mga ahas, at nakuha niya ang misteryosong Jian. Paulit-ulit niyang sinubukang kausapin ang puting tigre. Nais niyang malaman kung paano sila makakaalis, o kung may impormasyon ito tungkol sa Jian. Pero dalawa lang ang tugon ng tigre, dalawang liyaw at iling ng ulo. Hindi marunong magsalita si Hansen ng tigre, pero malinaw na ayaw siyang tulungan nito. Hindi kaya't hindi niya talaga alam. O baka ayaw lang niyang magsabi. Tanong ni Hansen sa sarili habang nakakunot ang noo. Gayunpaman, mula noon ay hindi na naging agresibo ang tigre. Wala itong intensyon na saktan sila. Paminsan-minsan, lumalapit ito at nakikinig sa mga usapan nila. Napansin ni Hansen na tila lalo siyang minamasdan ng tigre. Wala itong galit o kabutihang intensyon, basta nakatingin lang ito sa kanya na parang may iniisip. Hindi mo ari ni Hansen kung anong gusto nito. Bahala na, basta't hindi siya nanggugulo, inisantibi na ni Hansen ang tigre. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, sobrang pagod na siya. Kaya't nag-teleport siya pa uwi. Niyakap si Jianran at nakatulog ng mahimbing. Isang sigaw ang gumising kay Hansen. Napabalikwas siya mula sa pagkakatulog. Nakita niya si Jianran na nakatayo sa kama, namumutla, at nakatutok sa kanya. Mahal, anong nangyari? May kalaban ba? Tanong ni Hansen, nag-aalala. Ikaw, pautal na sabi ni Jianran habang nakatingin sa kanya ng malaki ang mga mata.
3 beses niya itong binigkas pero walang ibang masabi. Anong meron? Gulat na tanong ni Hansen. Tiningnan niya ang katawan niya. Naka-shorts siya, walang pang-itaas. Ang katawan niya ay tila kinulayang bakal, puno ng muscle at matikas pa rin. Anong masama sa pagiging perpekto? Mas fit pa rin naman ang katawan ko. Baka naman nabigla ka kasi lalo akong gamwapo, sabi ni Hansen habang nag-flex ng mga muscle. Ang ulo mo? Sabi ni Jianran habang nakaturo sa ulo ni Hansen, nanlalaki ang mga mata. Sinabi ko na sa'yo noon, di ba? Noong nasa tiyan tayo ng black hole spider, may kubuteng tumubo sa ulo ko. Tinanggal ko na yun bago ako umuwi. Bumalik ba ulit? Tanong ni Hansen at hinawakan ang ulo. Napahinto siya bigla. Ano to, may malambot siyang naramdaman. Masamang kutob ang bumalot sa kanya. Tumakbo siya sa harap ng salamin ni Jianran. Nanlaki ang mata ni Hansen sa nakita niya, wala namang kabute, pero may kumikinang na kulay ubing tainga ng fox sa ulo niya. Ano tong kabalbalan na to? Sigaw niya. Sinubukan niyang hilahin ang tainga, pero napasigaw siya sa sakit. Hindi ito basta dekorasyon lang. Parte na ito ng katawan niya. Likod mo, sigaw ni Jianran. Nakatingin siya sa likuran ni Hansen. Muli siyang nabigla. Paglingon niya, nakita niya ang malambot na buntot na kulay ube, balahibong parang pelas. Anong kabaliwan to? Ginamit niya ang junction area para suriin ang katawan niya. Pero walang abnormalidad, parang natural na bahagi ng katawan niya ang mga ito. Lumapit si Jianran, hindi makapaniwala. Huwag kang matakot, mahal ko. Maliit lang to. Ayos lang to. Maaayos ko rin to, sabi ni Hansen. Ang cute mo, sigaw ni Jianran habang niyakap siya at hinaplos ang fox ears niya. Nagising si Linger sa ingay. Kinusat niya ang mga mata at nang makita si Hansen, bigla siyang natuwa. Tumalon siya sa likod ni Hansen at hinawakan ang fox ears. Daddy, ang cute mo. Cute, cute. Anong cute? Napahiya si Hansen. Binuhat niya si Linger at ibinigay kay Jianran. Kailangan niyang alamin kung anong nangyari sa kanya. Gumamit siya ng iba't ibang kapangyarihan pero walang epekto. Hindi niya matanggal ang fox ears o ang buntot. Kahit puwersahin niya, tatubo pa rin ulit. Kung hindi mo naman matanggal, okay lang ay keep na lang, nakangiting sabi ni Jianran. Oo nga, keep mo na. Masayang dagdag ni Linger habang hawak ang kanyang bote. Huwag mong saktan ang katawan mo. Yakapin mo na lang ang bagong anyo mo, wika ni Jianran. Tama, love ka pa rin namin kahit anong itsura mo. Sabi ni Linger. Ang katawan mo ay regalo ng mga magulang mo, dapat ingatan. Huwag kang gumawa ng kabaliwan. Kahit ano ka pa, mahal ka pa rin namin. Huwag mo na silang galawin. Tama, we love you. Nakangiti ang dalawa habang kinukumbinsi si Hansen, samantalang siya'y para ng may krisis sa buhay. Ang GN, sigurado ako, ito ang may kagagawan nito, sabi ni Hansen habang nilalabas ang Purple Copper GN mula sa Destiny's Tower. Tahimik lang ito, walang kakaiba, pero napansin ni Hansen, magkapareho ng kulay ang kanyang mga tainga at buntot sa Jian. Kabanata 2588. Sigurado akong ang Jian ang may kagagawan nito, ngiwi ni Hansen habang kinakagat ang kanyang ngipin. Gaano man niya subukang tuklasin ang tiyak na problema, hindi niya ito maunawaan. At lalo lang siyang nabahala dahil dito. Ang isa sa mga dahilan kung bakit siya labis na hindi mapalagay ay ang sinapit ni Ningyu. Nasira ang katauhan nito nang makuha ang berdeng espada. Nakakatakot ang nangyari rito, at natatakot si Hansen na baka ganoon din ang mangyari sa kanya dahil sa Purple Copper Jian. Nagbago ng lubusan ang personalidad at katawan ni Ningyu. Halos mistulang babae na ito. At ayaw ni Hansen na maging isang Purple Fox o kung anuman. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Bigla niyang naalala kung bakit pamilyar sa kanya ang ekspresyon ng puting tigre. Napagtanto niyang ganoon din ang tingin nito kay Ningyu noon. Hayop na tigre yon. Alam niyang mangyayari to. Galit na galit si Hansen. Wala pa rin siyang solusyon. Kaya't ginamit niya ang kanyang Super God Spirit Body, umaasang ang makapangyarihang anyo nito ang makakapag-alis ng epekto ng Jian. Nang mag-activate ang Super God Spirit Body, nagliyab at naglaho ang fox ears at buntot. Napabuntong hininga si Hansen. Buti na lang may Super God Spirit Body ako. Hindi ako matutulad kay Ningyu, bulong niya habang tinatapik ang dibdib. Nang makita ni na Jianran at Linger na wala na ang fox ears at buntot, kita sa kanilang mukha ang pagkadismaya. Para bang nawala ang paborito nilang laruan. Pero wala nang pakialam si Hansen sa reaksyon nila. Ayaw niyang magmukhang kakaiba.
Matapos i-deactivate ang kanyang Super God Mode, tinapa niya ang kanyang ulo at likuran, ligtas na ulit. Ngunit panandalian lamang ang kanyang kasiyahan. Habang naglalakad siya kasama si Linger sa lungsod, napansin niyang maraming tao ang tumitingin sa kanya. May isang dalagang napatawa pa. Bigla siyang kinabahan. Hinawakan niya ang ulo, bumalik na naman ang fox ears. At naramdaman niyang bumubunggo sa kanyang damit ang buntot. Nagbago ang ekspresyon ni Hansen. Samantalang si Linger ay tuwang-tuwa pa. Nakaupo siya sa balikat ni Hansen habang nilalaro ang kanyang fox ears, tig-isa sa magkabilang kamay. Mabilis na lumipad si Hansen palayo sa mataong lugar at saka nag-teleport pa uwi. Muli niyang ginamit ang Super God Spirit Body para alisin ang kakaibang bahagi ng katawan. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Bumalik siya sa Geno Universe at itinapon ang Purple Copper Gem sa Black Sea. Nang makasiguro siyang lumubog na ito, bumalik siya sa mga sanctuaries. Subalit makalipas lamang ang kaunting sandali, napansin niyang nasa sinturon niya muli ang Gian. Paanong nangyari to? Nanlaki ang mata ni Hansen. Nasa ibang mundo na siya, pero nakabalik pa rin sa kanya ang Gian. At ilang segundo pa lang ay bumalik na rin ang kanyang tainga at buntot. Ilang beses niyang sinubukang iwan ang sandata, kahit sa mga planetang nasa core area, pero laging bumabalik ito sa kanya. Nalaman ni Hansen na katulad sila ngayon ni Ningyu. Nakabigkis na siya sa isang kakaibang sandata na hindi na niya matanggal. Pinagsisihan na ni Hansen ang naging desisyon niya. Sana'y hinayaan na lang niya sina Gu Qingcheng o Elysian Moon ang kumuha nito. Mas tanggap kong babae ang may fox ears at buntot. Pero huli na para magsisi. Nang makita siya nina Gu Qingcheng at Elysian Moon, pilit nilang pinipigilang matawa. Alam ni Hansen na tawa sila ng tawa sa loob. May makakapagpaliwanag ba kung ano to? Inihagis ni Hansen ang Gian sa harapan ng puting tigre. Meow! Ngumiti ang tigre, kumikislap ang mga mata na parang buwan. Hindi man niya maintindihan ang lengguwahe ng hayop, alam ni Hansen na pinagtatawanan siya nito. Choka, sabihin mo ngayon din kung ano to. Sabihin mo kung paano ko to maaalis. Kung hindi, balatan kita ng buhay, banta ni Hansen habang kinakaladkad ang tigre. Nagmiyo ulit ang tigre, pero hindi pa rin niya ito maintindihan. Nang pakawalan niya ito, agad itong naglaho sa mga bato. Wala nang magawa si Hansen. Paulit-ulit man niyang subukang ihiwalay ang sarili sa Gian, hindi niya ito maiwan. Pero mabuti na rin at hindi pa lumalala ang epekto. Bukod sa fox ears at buntot, wala na siyang nararamdamang kakaiba. Kung tutuusin, wala na rin ang problema sa kabute sa ulo niya. Kapalit lang ay ang pagkakaroon ng fox parts. Wala nang ang kabute, may tenga naman ng hayop. Anong akala ng mga to sa utak ko, hotel? Galit na galit si Hansen, pero wala siyang magawa. Daddy, bagay sa'yo yan? Sabi ni Bauer habang nakatingala. Bagay, mukha mo, inis na sagot ni Hansen. Pero wala siyang magawa kundi tanggapin ito, hindi siya pwedeng mag-super god mode sa bawat 5 minuto. Masasanay ka rin. Ganyan din nangyari sa akin, tahimik na wika ni Ningyu. Tiningnan ni Hansen ang malababaing itsura ni Ningyu. Napakagat siya sa labi. Hindi pwedeng mangyari sa akin to. Hindi ako papayag. Subalit tila wala talaga siyang laban sa kapalaran. Gumamit siya ng lahat ng posibleng paraan pero walang epekto. Nang araw ding iyon, habang pinag-iisipan pa niya kung paano aalisin ang mga animal traits, biglang may nangyaring kakaiba sa kalangitan, isang malakas na hiwa ng espasyo ang lumitaw. Teeth power? Ito ba ay? Nanlaki ang mata ni Hansen. Walang ibang tao ang kayang gumamit ng teeth knife sa ganoong paraan, kundi si Isha. Ilang segundo lang, bumagsak ang isang figure mula sa ulap, nakasuot ng makintab na violet armor, humawi sa hangin habang bumabagsak. Si Isha iyon, at matindi ang datingan. Teacher! Halos mapasigaw sa tuwa si Hansen. Hindi niya inaasahang pupuntahan siya ni Isha. Wala nang oras, sumunod ka, malamig na utos ni Isha, hindi nagpakita ng emosyon sa mukha. Pero alam ni Hansen na malaki ang isinugol ni Isha para lang hanapin siya. Napansin pa niya na maraming gasgas at lamat ang armor nito. Labis siyang naantig. Guro nga niya si Isha, pero bihira ang berong papasok sa tiyan ng black hole spider para lang iligtas ang estudyante. Mabilis na pinasakay ni Hansen ang kanyang mga kasama sa White Whale, at sumunod sila kay Isha sa loob ng ulap. Tahimik lang si Isha. Ang teeth knife nito ay hinahawi ang walang katapusang ulap. Ginagamit ni Isha ang kakayahan upang gumawa ng landas palabas. Kabanata 2589. Nang makita ng lahat ang kalangitan ng mga sistema ng kaguluhan, napuno sila ng tuwa.
Habang lumilitaw sila mula sa rift, tumingin-tingin si Hansen sa paligid pero wala siyang nakita ni Anino ng black hole spider. Ang bitik sa espasyo na kanilang nilabasan ay tila isang punit sa kalangitan. Pagkalabas nila, isang maikling kutsilyo ang lumipad mula sa likuran. Ang kutsilyo ay hugis karit, may habang isang talampakan, at puti tulad ng pangil. Nag-iiba ang espasyo sa paligid ng munting sandata habang ito'y kumikilos. Hawak ni Isha ang isang baluktot na lalagyan ng espada. Paglapit ng pangil na kutsilyo, isinuksok niya ito sa kaluban at isinabot sa kanyang baywang. Nang mawala ang suporta ng kutsilyo, nagsimulang bumagsak ang bitik sa espasyo at tuluyang naglaho. Master, anong klaseng kutsilyo yun? Bakit parang pamilyar sa akin? Tanong ni Hansen kay Isha. Ang kutsilyo ay may kapangyarihang teeth, at hindi ito basta-basta. Iyon ang kutsilyong pag-aari ng pinuno ng aming lahi. Tinatawag itong break space teeth. Kung wala ito, imposibleng makapasok ako sa tiyan ng black hole spider para iligtas ka, paliwanag ni Isha, habang nanatiling walang ekspresyon. Teacher, paano mo naman nalaman na nasa tiyan kami ng black hole spider? Matagal nang iniisip iyon ni Hansen simula nang dumating si Isha. Kahit pa may break space teeth siya na kayang bumukas ng puwang sa espasyo, kailangan pa rin niyang malaman kung saan eksaktong naruroon si Hansen. Kung nagkamali siya kahit kaunti, halimbawa, kung nabuksan ang puwang sa laman ng halimaw, malamang siya pa ang naging biktima. Habang wala pang ibang nakakaalam na bumalik ka, pumunta na tayo sa Sky Palace, simpleng sagot ni Isha. Hindi niya sinagot ng direkta ang tanong. Nang makitang hindi sasagutin ng guro ang tanong, tumigil na si Hansen sa pangungulit. Sumunod na lang siya kay Isha sa kanilang paglalakbay sa mga sistema ng kaguluhan. Dahil kasama nila si Isha, naging mas ligtas ang kanilang paglalakbay. Na-unlock na rin ni Hansen ang ikasyam na tier ng Blood Pulse Sutra habang nasa tiyan ng halimaw. Naka-level up na rin ang Story of Genes niya. Tulad ng inaasahan ni Hansen, habang lumalawak ang saklaw ng Story of Genes, lumalakas din ang kanyang katawan. Ang koneksyon niya sa itim na kristal na baluti ay naging mas malinaw. Kapag naging half-deified ako, magagawa ko na kayang buhayin ang Black Crystal Armor gamit lang ang sarili kong lakas. Tanong niya sa sarili. Sumama rin sa kanila ang puting tigre. Lumilipad ito sa tabi nila at parang ayaw lumayo. Nakakatuwa, matapos nilang makalabas sa tiyan ng halimaw, unti-unting nalante at nalaglag ang mga kabute sa ulo nila. Ngunit ang sa puting tigre, nanatiling buo at sariwa. Masaya ang lahat nang mawala ang mga kabute, tila nabunutin ng tinak. Pero biglang nagsalita si Isha habang nakatitig sa tigre, sa loob ng tiyan ng black hole spider, walang nabubuhay na hindi deified. Kung nabuhay kayong lahat, pasalamatan nyo ang mga kabute sa ulo nyo. Nagulat sina Hansen at ang iba pa. Akala nila'y sumpa ang mga kabute. Hindi nila alam na iyon pala ang nagligtas sa kanila. Akala nyo ba ganoon kadaling mabuhay sa loob ng black hole spider? Seryosong tanong ni Isha. May mga nakatagong kapangyarihan doon na hindi nyo man lang nakita. Para iyong mga virus na dahan-daang tumutunaw sa mga nilalang at ginagawang sustansya para sa halimaw. Kung wala kang deified body, wala kang laban. Kahit deified ka pa, hindi pa rin sigurado ang kaligtasan. Ang mga kabute na inilagay ng puting pusa sa ulo nyo ang siyang nagligtas sa inyo. Nang marinig iyon, naalala ni Hansen ang nakita niya sa lumang barkong pangdigma. Yung babaeng siyentipiko, baka kaya siya nagsagawa ng eksperimento ay para makaligtas ang puting pusa sa loob ng halimaw. Mukhang totoo nga, baka yung kabute ay isang uri ng bakuna laban sa mga virus ng halimaw. Kami ay naligtas dahil doon. Hindi sigurado si Hansen kung bakuna ang tamang tawag, pero iyon ang pinakamalapit sa kanyang palagay. Ibig sabihin, simula pa lang, ang puting tigre na ang nagligtas sa amin. Kung wala ito, kahit ako ay nabuhay, malamang patay na ang iba. Pero paano nakapasok doon yung babae? At bakit niya iniwan ang puting tigre? Gustong-gustong malaman ni Hansen ang kasagutan. Pero wala siyang ideya kung nasaan na ang babae ngayon. Mula nang maghiwalay sila sa Two World Mountains, hindi na niya ito nakita o narinig pa ulit. Anong meron sayo? Tanong bigla ni Isha habang nakatingin sa ulo ni Hansen. Nakaupo si Bauer sa balikat ni Hansen at nilalaro ang kanyang fox ears. Kinukurot-kurot ito, mukhang tuwang-tuwa. Ikinwento ni Hansen kay Isha ang nangyari sa ilalim ng isla. Nang marinig ito ni Isha, tila nabigla siya. Ipakita mo sa akin ang Jian. Inilabas ni Hansen ang purple copper Jian. Hindi ito kinuha ni Isha, pero matapos ang ilang sandali ng pagmamasid, tumango siya. Iyon nga, iyan ang sandata ng lahi ng mga fox. Sandata ng lahi. Hindi naunawaan ni Hansen.
Hindi pa siya nakarinig ng ganoong bagay. Nagbuntong hininga si Isha. Sa panahon ngayon, kakaunti na lang ang may alam tungkol sa mga race weapon. Noong unang panahon, bawat lahi na nakapagliwanag ng Geno Lantern ay maaaring lumikha ng gene weapon gamit ang apoy ng lantern. Iyon ang tinatawag na sandata ng lahi. Ipinagsasanib dito ang genes ng lahi na gumawa nito. Kapag matatag, pwedeng pantapat sa mga True God level na deified weapon, o mas malakas pa. Pero isang sandata lang ang maaaring gawin gamit ang isang lantern. Kung sino ang unang nakapagliwanag, siya ang makakakuha ng sandata. Kapag nakapagliwanag ulit, wala nang makukuhang bago. Kaya't kung gusto mong makakuha ng pangalawang race weapon, kailangan mong nakawin ito. Dahil dito, kakaunti na lang ang may alam sa mga ganitong sandata. Kadalasan, inaakala lang na isa itong malakas na deified weapon. Pagkatapos ng maikling katahimikan, sinabi pa ni Isha, ang sandata ng mga Fox ay tinatawag na 9-spin Destiny Mirror. Pero ayon sa alam ko, ninakaw lang nila iyon. Hindi talaga sa kanila. Ang tunay na sandata ng kanilang lahi ay ang Purple Copper Giant. Hindi ko pa ito nakita dati, pero sa tingin ko, iyan yun. Masayang masaya si Hansen nang marinig ito dahil nasa kanya rin ang 9-spin Destiny Mirror. Ang problema lang, hindi pa niya alam kung paano ito gamitin. Ayon kay Fox Queen, gagana lang ang salamin kapag naging deified na ang gumagamit, at hindi niya alam kung totoo iyon. Teacher, may paraan ba para matanggal ko ito? Tanong ni Hansen kay Isha, puno ng pag-asa. Dahil alam ni Isha ang pinagmulan ng Gian, baka alam din niya kung paano ito alisin. Kabanata 2570. Ang mga sandata ng lahi ay deified na agad sa oras na likhain, ani Isha habang umiiling. Mas matalino ang mga ito kaysa sa karaniwang deified weapon. Mas malakas din. Kapag ginamit ito ng nilalang mula sa lahi na siyang lumikha ng sandata, napakalaking pakinabang nito sa kanila, wala ring mga side effect. Pero kapag isang nilalang mula sa ibang lahi ang gumamit, mapapalitan ang kanyang katawan ng mga gene ng lahi na may-ari ng sandata. Unti-unting mababago ang kanyang anyo at kapangyarihan. Maliban na lang kung mapipigilan mo ang sandata gamit ang sariling lakas, siguradong maaapektuhan ka. Wala na ba talagang ibang paraan? Tanong ni Hansen, halos mawala na ng pag-asa. Hindi ko masasabing imposible. Kung may isang napakalakas na nilalang na kayang gamitin ang puwersa upang supulan ang kapangyarihan ng race weapon at tanggalin ang Fox gene sa loob nito, maaaring palitan ang laman ng sandata ng sarili mong genes. Maaaring mawala ang side effect. Tulad ng ginawa sa 9-spin Destiny Mirror ng mga Fox, isang makapangyarihang Fox ang nagbury ng orihinal na genes at pinalitan ito ng sarili niya. Dahil doon, naging kanila na ang sandata. Tumigil si Isha sandali bago muling nagsalita. Pero napakalakas ng mga gene ng Fox. Ayon sa mga tala, mataas ang rango nila noong naiilawan nila ang kanilang gene lantern. Malamang ang Purple Copper Giant ay isang tunay na True God Class weapon. Maliban na lang kung makahanap ka ng isang True God Class elite na handang ubusin ang kanyang lakas para tulungan ka, wala kang ibang paraan. Ibig sabihin, tapos na ako. Halos maiyak na si Hansen. Wala siyang kakilalang True God na tutulong sa kanya. Kahit mayroon pa, imposibleng basta-basta siyang tulungan ng isang ganoong nilalang upang burahin ang mga Fox genes sa Purple Copper Giant. Maganda ka pa rin namang tingnan sa ganyan, ani Isha bago muling lumipad pauna. Matagal ding tulala si Hansen bago siya tuluyang naka-recover sa pagkabigla. Isinuot niya ang kanyang glasses upang itago ang mukha, at saka ginamit ito upang suriin ang genes ni Isha. Matagal bago lumabas ang resulta, hindi kasi ganoon kayaman ang lahi ng rebate. Pero ang gene potential ni Isha ay 8 na bituin. Ibig sabihin, may potensyal siyang maging butterfly. Pero kung gusto niyang maging true god, kailangan niya ng napakalaking oportunidad. Sayang, king class pa lang ang blood pulse sutra ko. Hindi ko pa kayang tulungan ang isang deified. Pero kung kaya ko, tutulungan ko si teacher na gawing perpekto ang genes niya, bulong ni Hansen sa sarili. Noon, sinubukan niyang gamitin ang Blood Pulse Sutra sa maliit na pulang ibon pero hindi gumana. Hindi sapat ang kakayahan niya upang itulak ang self-cogwheel ng isang deified being. Tiningnan ni Hansen ang puting tigre. Kapareho ito ng Crocodile God, may potensyal na champ na bituin. Humiling si Hansen na tingnan din ni Isha ang maliit na berdeng espada ni Ningyu. Hindi rin niya matukoy kung anong uri ito ng sandata, pero base sa epekto nito, malamang isa rin itong race weapon, bagaman hindi nila alam kung aling lahi ang pinagmulan. Halos lubos nang gumaling ang White Whale. Inanyayahan ni Hansen si Isha na sumakay dito, at pumayag naman siya.
Sama-sama nilang nilakbay ang Systems of Chaos papuntang Sky Palace. Wala silang nakasalubong na mga elite mula sa ibang lahi. Pero madalas silang atakihin ng mga Space Xenogeneics. Sa kabutihang palad, nandoon si Hisha. Sa tulong din ni Hansen at ng maliit na pulang ibon, ligtas silang nakalusot sa lahat ng panganib. Samantala, ang puting tigre ay walang ginawa kundi matulog buong araw. Ni hindi ito tumulong kahit minsan. Habang lumilipad ang White Whale, biglang lumitaw ang isang grupo ng mga barko. Naramdaman agad ni Hansen at ng iba pa ang malamig na simoy ng panganib. Spring Rain, bulong ni Hansen nang makita ang mga simbolo sa barko. Isa ito sa mga sangay ni Miss Mirror. Paglapit ng mga barko sa paligid ng White Whale, isang lalaki at isang babae ang lumabas mula sa nangungunang barko. Si Miss Mirror at ang pang-apat na tiyuhin, si Menglay. Hindi pa nga tayo ganon katagal lumabas mula sa tiyan ng halimaw. Bakit nandito na agad sila? Gulat ni Hansen. Hansen, sasama ka ba ng payapa? O kailangan ka pa naming kaladkarin? Tanong ni Menglay habang nakangisi. Tahimik si Hansen. Tatlo silang may deified na kapangyarihan, pero pawang primitive deified lang sila. Si Miss Mirror ay ganoon din, pero mas matagal na siyang deified at kakaiba ang kapangyarihan. Si Menglay naman ay posibleng isang transmutation deified. Kahit si Lando na naging deified ay hindi siya natalo. Malamang, mas mahirap siyang kalabanan kaysa kay Miss Mirror. Ngunit wala nang ibang pagpipilian si Hansen. Isinuot niya ang Peacock King Soul Robe, kinuha ang 6-core Snake Bow, at lumipad palabas kasama ang maliit na pulang ibon. Lumabas din si Hisha at tumayo sa tabi ni Hansen. Tiningnan ni Miss Mirror si Hisha. Knife Queen, ang lahing rebate ay matagal ng kaalyado ng Extreme King. Sisirain mo ba ang ugnayang iyon para lang kay Hansen? May alyansa na ang rebate at Sky Palace, malamig na sagot ni Hisha. Gusto ko pa rin ng mapayapang relasyon sa Extreme King, pero kung patuloy kayong haarang sa amin, wala akong magagawa kundi lumaban. Noong una, mabagal si Hisha sa pagtulong kay Hansen dahil sa politika ng rebate. Hindi niya maaaring isugal ang buong lahi para sa isang estudyante. Ngayon, dahil protektado na sila ng Sky Palace, mahirap nang galawin ng Extreme King ang rebate. Knife Queen, pag-isipan mong mabuti. Sulit ba ito? Sulit bang tradorin ng Extreme King para sa estudyante mong iyan? Alam mo kung paano tretuhin ang mga taksil, babala ni Menglay. Kung hindi ko kayang ipagtanggol ang sarili kong estudyante, ano pang silbi ng rebate? Mariing sagot ni Hisha. Gusto kong malaman kung anong gantimpala ang ibinigay sa inyo ng Sky Palace para lapastanganin mo ang kagustuhan ng Extreme King. Umangat ang kamay ni Miss Mirror, handang umatake. Hindi gumalaw si Hisha, pero hinugot niya ang kanyang teeth knife upang sagupain si Miss Mirror. Napabuntong hininga si Menglay. Naging kulay ginto ang kanyang katawan at pinindot ang leon na sinasakyan niya. Naging ginto rin ang hayop. Sa susunod na segundo, pumalo si Menglay. Ang gintong leon ay nagbago at naging isang gintong kutsilyo na may hugis ulo ng leon. Hindi ko sana gustong patayin ka, pero ayaw mo talagang makinig. Bitbit ang lion-headed golden knife, lumapit si Menglay kay Hansen. Sa bawat hakbang niya, parang yayanigan niya ang buong mundo. Pakiramdam ni Hansen, lumiit ang buong kalawakan sa harap ng presensya ni Menglay. Parang isang gininto ang Diyos si Menglay. Tumili ang maliit na pulang ibon, pinalilibutan ng apoy ng Phoenix. Naging isang marilag na apoy ito na nasa tabi ni Hansen, at pinakawalan ng isang dagat ng naglalagablab na apoy.